So mga kamads, mga kaibigan, nagte-trending itong video na to na ang dami ng stitch nito. Actually, pag pumunta ka ngayon sa TikTok, this guy is all over the place. Pero ano, ano lang tayo, magkukwentuhan lang tayo, a little bit of science and a little bit of everything in the social media trending topics. For this video kasi ang pag-uusapan natin ay etong bata na to. I think he's a young man. Hindi naman siguro siya minor, pero pakinggan natin to. Born to have Chinese, Korean feature, forced to have Filipino genes. So this was the original video. Nagtrending to ng sobrang dami until the video was taken down. Now, pag pumunta ka sa Facebook halimbawa, nakikita mo siya na nagte-trending din, 'di ba? Well, that's just how it is, mga lord. So, siguro kaya ganyan yung kanyang sinasabi, it's because parang mas siguro nanonood siya ng mga K-pop, nanonood siya ng mga Chinese na Korean, yung mga kultura ng Chinese. So yung mga nila entertainment nila, I'm not sure kung anong tawag doon pero ang alam ko lang K-pop, C-pop, yung ba yung tawag doon, I'm not sure. But ganito kasi yan, when you're a young individual, you kind of, you're trying to identify with the people around you or the culture around you. Halimbawa, best example nito yung mga nagpupunta sa Comic-Con, di ba? Nakita mo yung mga nagpupunta sa Comic-Con na yun, they are very immersed doon sa community na yun. And most of the people na nandun are mga younger individuals, right? Or kunyari, sa gaming community, di ba? Most of those kids na naglalaro, siguro mas nag-identify sila dun sa influencer na pina-follow nila or dun sa mga pro player na idol nila, or halimbawa nasa basketball naman yung hilig mo. You get what I'm trying to say here. Each community actually acts as your first line of influence sa iyong identity as a person. Now, most likely the case kasi since I see this person as a young individual, I could be wrong of course, na baka yun yung kanyang nangyayari sa kanya. He's trying to identify with this Chinese and Korean artist or this yung kanyang pinanonood na meron certain features sila pag tinignan mo, 'di ba? Kunyari yung Chinese, yung chinito, 'di ba? Ano ba yung features noon, 'di ba? Di maputi and slim, 'di ba? Pag Pilipino ka kasi kayo manggi, tapos sabay hindi ka gandahan yung ilong mo, bisaklat na parang sa akin. Ako, bisaklat yung ilong ko Hindi ako matangos So, pero yung mga Korean at saka Chinese, makikita mo talaga yung tangos ng ilong nila. And especially the Korean kasi very tayo into the Korean culture tayo Now, so that is the reason why you kind of identify with the things that you watch and things that you spend most of your time are, di ba? So, halimbawa, again, miski tumanda ka, ganun pa rin. Halimbawa, yung makilig ka makipagdebate ng politika, either meron kang political color. Kunyari ako, pink ako, I identify as a pink. And yung iba sa inyo nag-identify as DDS or Dilawan or apologies, 'di ba? So these are all what shapes our identity as people. Meaning to say, etong galawan niya is nothing special. It's normal. It's lalong-lalo na sa edad niya na hinahanap niya pa kung sino talaga siya. You know, pero the internet being the internet, kasi it's a very controversial take, di ba? Tayo kasi when we were schooling, tinuruan tayo to be nationalistic at maging proud kung ano yung meron tayo. Pero let's be real. Ang pinakausong gawin ngayon ng mga tao kapag pumera sila, it's either magglutathione or magpatangos ng ilong. Meaning to say, kung gusto mong ibahin yung mukha mo, it's a free country. Kung gusto mong magpaputi, it's a free country. As long as you're not doing anything illegal, go ahead and do so. If that would boost your self-confidence. Okay? So, siguro ang drawback lang nito kasi at an early age, nakikita natin mga lods na he's trying to parang dina-downplay niya yung pagka-Pilipino niya. And I would understand that kasi tingnan nyo na lang yung nakikita nyo sa social media ngayon, di ba?
mga paborito nyong influencer, di ba? Pagka pumera sila, anong una nilang gagawin? Or yung mga bata, yung generation niya, di ba? Unang gagawin, magpapatangos ng ilong, magpapagluta, tinatanggal nila yung inherent features ng isang Pilipino, di ba? Na bisaklat or pango yung ilong na ganito and yung kayumang color natin. I'm not taking any points away. Magugulat kayo, hindi ako galit sa kanila or hindi ko sila kailangan pahiyain dahil naiintindihan ko yung rationale nitong mga tao na to. They just want to feel confident about themselves and yung kulturang nakakalakihan nila na mga K-pop, K-drama, Japanese culture, Chinese culture, Western culture. I could safely say na lumaki ako sa anime and sa Western culture kasi nga, 'di ba? Alam naman natin 'yon. Pero I still look back sa pagiging Pilipino ko kasi of course, this is the only country that we have. Whether we like it or not, sama-sama tayo dito sa bangka na to. Unless of course, aalis ka dito sa Pilipinas. You know, so ako naiintindihan ko si Idol dito. So nakikiusap ako dun sa mga sa mga nambabash sa kanya na isihan nyo lang. Try to understand kung ano yung nangyayari sa isang tao, 'di ba? Maybe meron siyang Chinese and Korean heritage. Siguro yung kanyang lolo at lola or yung doon sa may mga pinsan siya na Chinito or Koreano, 'di ba? Pwede 'yun eh. Yung ethnicity ng Pilipino kasi hindi lang naman yan stuck sa pagiging Filipino, hindi 'di ba? So baka meron siyang ganun at unfortunately for him yung siguro yung parents niya, yung isa doon half Chinese, 'di ba? And ang na-highlight na feature sa kanya yung pagka-Pilipino kasi nga when we study genetics, mga kamatis, mga kaibigan, merong dominant gene, merong recessive gene. So kung ang nanay at tatay mo is 100% Pilipino yung isa naman ay 75% Pilipino, most likely the case makukuha mo yung Filipino features. Kaso may recessive genes pa rin doon. Malay mo makachamba, 'di ba? That's why may makikita kayong mga Filipino na sometimes miski maitim yung pareha or kayumanggi or darker skin yung kanilang magulang, makikita nyo ang puti or yung biglaan na lang magkakaroon ng blue na eyes, 'di ba? Kala mo ampon, pero yung pala meron pala silang recessive genes na may blue eyes and maputing balat kasi of course ang isa sa mga heritage ng Pilipino is yung Ispanghol, 'di ba? Kaya nga tayo Alberto, yung middle name ko David. Ano pa ba? Jacinto, 'di ba? Mga Spanish name 'yan. So inherently baka meron tayong nananalay tayo sa ating mga dugo yung pagka-Espanyol, yung iba sa atin. Pero some of us will have more dominant Filipino genes kasi nga Pilipino ka nung pinanganak ka. Of course, I am just assuming na since this is yung caption niya, siguro meron siyang heritage na Chinese-Korean. Pero yun lang talaga siya. Genetics F him over. But it's a cycle of life eh. Sabi nga nilang yun eh. Sabi nga nung kanta ng aking paboritong artist na slightly western artist na si Justin Bieber, you gotta love yourself. But if you di ako magaling kumanta eh. Baby, you should love yourself. So, ganun lang. Siguro darating yung panahon na ma-accept mo na, everybody is beautiful in their own way. Not everyone will look like a Korean or a Chinese, but you can do better on your own, di ba? Be confident. Ako nga, kita mo, butas-butas yung damit ko, pero maharap pa rin ako sa tao. Why? Kasi 99% of my listeners actually doesn't watch me. They listen to me. So, what's the point in wearing something good, di ba? Kailangan lang confident ka dun sa sinasabi mo and learn to accept yourself, di ba? I mean, it's a very cliche na sinasabi ng mga tao. Pero if you can accept yourself, life would be a little bit easier, di ba? And be proud na maging Pilipino ka. And this is, tandaan nyo, yung pagiging Pilipino is, in my opinion, it's a gift
regalo yan ng mga ng kabayanihan ng ating mga ninuno tulad ni Jose Rizal, ng ating mga bayani tulad ni Jose Rizal, ni Emilio Aguinaldo, at ang aking pinakapaborito si Juan Luna, 'di ba? Bayan o Koreano. Yun lang naman yung sa akin for today, gege mga lods.